Mula sa mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, kalaban ng katiwalian, kakampi ng mamamayan. Ito na, may ipa, walang abot mula ni Oliver Gutierrez. Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw, bansang Pilipinas. Ayan po at nandito naman po tayo sa ating himpilan, RPMO Riktang Puna News Online Radio. Ay, andito naman po ang lingkod Roger Bron. Samahan naman po ninyo ako sa loob ng isang oras mga kababayan ko. At paki-share naman po ninyo tabi at paki-comment para naman po makita po natin ang mga parapangalat mabati namin po kayo. Ay, talaga namang Ay, kumusta na po ang bansang Pilipinas? Ayun, at medyo ilang araw na po tayong hindi po tayo nakaupo sa ating trono. Ayun, bago po tayo mag-umpisa, dito muna po tayo sa ating piskante. Ayun, ay, grabe, Okay, tuloy. Ay, talaga naman pong mga, medyo natagalan pong magpakita ang abang lingkod, Pasensya na ho kayo, Ay talaga naman pong ang dami dami ho mga problema, issue, kahit na ordinaryong tao, yung mga opisyal ng gobyerno, hindi mangalaman kung sino po ang nagsasabi na ang totoo. Sana po ay maging totoo tayong lahat. Wag sana po nating haluan ng mga fake news. At yung mga paninira sa ating kapwa Pilipino. Nag-uumpisa na naman tayo dito, Okay, mga kababayan ko, araw po ng, ano bang araw ngayon, mga kababayan ko, ay, ang araw po ngayon ay, araw
araw ng Martes ba? Oho, pizza adjust na po ng Marso. Oho, ng 2026. Oho, bilis talaga ho ng buwan at taon. Ho. Oho, ibang klase ho talaga, no? Ay tayo sana ay mga Pilipino ay meron din sana pong pagbabago. Ano ho? Dahil buwan-buwan ay taon-taon nagbabago. Oho, buwan-buwan nagbabago. Oho. Sana naman ay ang tao naman ay magbago na rin. Ano, yung pong katotohanan lamang. Oho, ha? Kumbaga sa usapan natin ay yung public servant ay o pasilduhan ng taong bayan ay maging totoo sana tayo. Oho, mawala ho yung mga ikang ay oho, yung pong mga baluktot at pilit ho nila talagang itinutuwid yan. Nililihis ho ang usapin. Nililihis ho ang mga ikangay. Kumbaga, nabibringwas ang taong bayan. Yung mga walang alam, ito ho ang nangyayari ho sa ating ngayon. Grabe. Ito po ang sinasabi ko mamaya-maya ho. Ay pakinggan ho natin ang mensahe ni Senator Marcolita, mga kababayan ko. Usapin ho diyan diyan po sa 18 Marine, mga kababayan ko. Ayun. Yan nako, grabe na ho ito eh. Biro mo ho, tumaas na ho ang gasolina natin ngayon, mga kababayan ko. Tumaas na ho ang gasolina, at ang diesel, Ay, ang pagkakaalam ko po ay, ang pagkakaalam ko lang ay, baka, siguro, totoo nga ho. Ang gasolina ay yung regular ay nandun sa, tumatakbo sa 60 pesos, 60, At yung special daw ay umaabot na ng 90 na, yung premium, tama ba? At yung diesel ay pumapalo din po ng 73.75, mga kababayan ko. Ay talaga naman po, talaga napakamahalan, Ay ang kerosene ay tumatakbo naman po ng ang presyo ay 87 to 100 daw ito. Ay nako. Paano na ho tayo nito, mga kababayan ko? Paano na po makakapagnegosyo ang ating mga maliliit na negosyante, yung po mga nagbabiyahe po ng mga malalayo? Ay oras po nga hindi ho yan ay makapagbiyahe at makapag-supply ng mga produkto sa mga bayan-bayan at mga probinsya, ay talaga naman pong magiging yung pong kagipitan ay talagang titindi. Titindi pag hindi po ito kaagad maagapan ng ating gobyerno na ito pong mga ilang nagsasamantala na mga presyo, mga bilihin, mga kababayan ko, ay wala tayong magagawa dito na, kundi tayo po ay manahimik dito. Pero kung may aksyon kaagad ng ating gobyerno at ipakita talaga kaagad na hulihin yung mga nagsasamantala ng mga presyo ng gasolina at saka yung iba pang mga bilihin, mga kababayan ko, ay dapat po natin na subaybayan niya, mga kababayan ko, Ayun, at shout out muna po kay di sa ating kaibigan na binabati po natin si Ma'am Beth Gonzales, nang nasa South China. Nasa South China po ito. Ay magandang araw po sa inyo, Ma'am Beth Gonzales. Mabuhay po, ingat po kayo. Ayun, at binabati na rin po natin ang station manager ng Rectampunan News Online Radio, kay Herlin Malabanan. Ay
talaga naman pong ito pong mga bilihin natin ngayon, ay talaga naman pong namamayagpag, ha? Sinasamantala nila, mabuti na lang nga po, yung pong mga may mga nahuli ho, doon sa mga, doon sa mga kiluhan, sa mga palengke, mga kababayan ko, kiluhan, ang dadaya nila, talagang mga madadaya, mabuti lamang at nag-expression, nagtingin yung ating mga kawani dyan sa mga palengke para po ay nalaman, talagang po yung sakit ng pandaraya, ay yung pong sakit na pandaraya ay talaga na pong hindi na po maalis sa Pilipino. Grabe na ho ito. Grabe na ho itong sakit na ito. Talagang pag hindi ho nawala yung sakit na yung pandaraya at panluloko sa kapwa, bago tayong mga may edad at mawala, mananatili yan dahil ginagaya-gaya yan ng mga bagong sibol ngayon, mga kababayan ko. Gagayahin yan, mga kababayan ko yung pandaraya na yan. Biro mo, ultimong nandyan sa ating, nasa gobyerno, ganun din, mga kababayan ko, tabi-tabi lang po. Napag-uusapan lang ho ito. Dahil ang taong bayan ay talagang pong galit na, mga kababayan ko. Grabe na po. Grabe na po ang galit. Grabe na po ang galit nila. Wala naman ho tayo magagawa dahil yan po ang mga reaksyon ng mga kababayan natin. Dahil po dun sa mga nangyayaring nababalitaan ng mali-malita, at dyan po sa usaping flood control na yan, ay ang pira ho ng sambayan ng Pilipino ay nananakaw. Grabe na ho. Grabe na ho. Ang akin lang ho dito, bakit naman ho hindi mo na ako medyo samahan dito, no? Samahan naman ho ninyo ako dito, mga kababayan ko, set out mo na kay Nining Flor ng Kuwait, Good afternoon, Boss Roger. Good morning, Kuwait, watching from Kuwait, maraming sa fake news ngayon, Boss Roger. Totoo, maraming talaga, maraming fake news ngayon, kaya nga po ay ang taong bayan ay nalilito na. Ano ba talaga ang katotohanan na? Sige at bago ho tayo mag-umpisa, iparinig muna ho natin ito si Senador Marcolita, mga kababayan ko, para naman tayo magising sa katotohanan. Dahil itong pong mga marin na 18 ay nagsasabi ho ng katotohanan po ito. At simple po, ito pong ating pinakamagaling na senador na si Senador Marcolita. Okay, pakinggan muna ho natin ito, no? Hanggang kailan po kaya ang Good day po. Nawala. Sunday lang po. Nawala. Ay talaga namang, pumasok. Meron pong pumasok. Sandali lang at talagang grabe. Saglit lang po at talagang kailangan po natin to dahil tayo po ay dapat wag ho tayong tinatawag na tutulog-tulog magbubulag-bulagan mga kababayan ko sapagkat hindi ho maganda ito hindi ho maganda ang nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas dahil ang mga kababayan natin ay sobra na ho. Sobra na po ang kanilang galit. Sobra na po yung kanilang galit, mga kababayan ko. Ay grabe. Saglit lang po. At
pumasok ko itong ano, hindi ko na ho makita. Hindi lang. Ay talaga namang ay saglit lang po, saglit lang. Ay grabe naman to. Mhm. Ay ayan. Mhm. Ay grabe, grabe. Ay aha. Ay mhm. Ay saglit lang po. At nawala. Ay nako naman. Ano ba yan? Ayan, Mhm. Kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo. Naghanap po ng kasagutan ang mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ulitin natin to. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang pot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Hanggang kailan po tayo maghahalokip-kip ng mga kamay sa harap ng malawakan at karumal-dumal na paglima sa ating kabangbayan? Hanggang kailan po maghihintay sa wala ang taong bayan na mistulang ninakawan sa tanghaling tapat? Hanggang kailan ang mistulang pagbubulag-bulagan, Ginoong Pangulo? Hanggang kailan po magtitiwala sa atin ang taong bayan na nandito tayo para proteksyonan ang kanilang kapakanan? Hanggang kailan po natin sila mapapaniwala na makakagawa pa tayo ng mabuti para sa kanila? Hanggang kailan po kaya ang pagmamaang-maangan, Ginoong Pangulo? Naghanap po ng kasagutan ang mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Kasihan nawa ng Diyos ang ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President. Ayan po, ay napakinggan po natin ang mensahe ni Senator Marcolita, mga kababayan ko, dahil nagsasabi ho siya ng katotohanan ho dito mga kababayan ko. Ay nasa ng ating mga naglilingkod sa ating bansang Pilipinas. Bakit pilit nilang ito ay nililihis, binabaluktot, at ang ating mga ilang mga kababayan na hindi ganong naiintindihan ang pangyayari dito sa ating bansang Pilipinas ay doon na sila naniniwala. Samantalang itong mga nagsasabi ng katotohanan, mga kababayan ko, ay ito po yung nangyayari yung pong nangyayari ho sa atin, delikado ho magsabi ka ng katotohanan, sinisigurado ko sa iyo, mayroong pagbabanta, mga kababayan ko. Ganyan po ang nangyayari. Grabe po. Hindi ka na po makapagsalita ng maayos, ng katotohanan, mga kababayan ko. Kailangan sila ang laging tama ang mga
nilalahad nila, mga kababayan ko. Paano naman po itong mga nagsasabi ng katotohanan sa ating bansang Pilipinas na itong nagsasabi na ito para po sa kaunlad po ng bayan, lahat po ay magkaroon po, maginhawa ang mga Pilipino. Sa ngayon po ay talagang katulad po nito, ito pong pagtaas ng ating itong mga gasolina, diesel, mga kababayan ko, ay ang paghihirap po eh. Sobra na po itong paghihirap. Tapos tataas naman po din yung mga bilihin natin. Yung pangangailangan sa ating bahay, mga kababayan ko. Paano na ho, mga kababayan ko? Sana naman po ito malaman ito ng mga bagay. Hindi na ho nila ito naalala sapagkat sila po ay kumbagay di umano'y meron na silang hawak na pira at wala na silang tinatawag na alalahanin sa kanilang pagbabayad sa pag-araw-araw at yung kanilang mga kakainin sa pang-araw-araw. At kung magkaroon naman problema, pwede agad silang makalayas, makalipad. Yan po ang matinding nararamdaman ng ating mga kababayan ko. Ang maiiwan dito sa mga sa Pilipinas, mga Pilipino, yung pong mga may hirap na lamang. Yung pong mga mayayaman na yan, yung pong mga nanunungkulo na yan, pwede ho silang makaalis agad, makalipad ka agad yan. Ito na po ang sinasabi ko mga kababayan ko ang akin lang ho dito ay sana ang gusto ng taong bayan, yun pong patas ng pag-iimbestiga. Yung pong patas, wala sana daw po di umano'y pagbabanta. Dahil dito po, dito po sa 18 Marino, itong marina ito, ay mukhang hatang ito'y nabibigyan na ho siguro ng babala. Ultimo si Attorney Baligod ay nagkakaroon na rin ng ikangay babala, mga kababayan ko. Kapag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, tsak makakatanggap ka ng mga babala, mga kababayan ko. Ito po ang masaklap dito po sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan ko. Grabe na ho. Grabe na po itong nangyayari ho sa atin. Dahil yun na lang ang isang vlogger. Hindi ko na babanggitin ang pangalan nito. Biro mo, lahat daw di umanong mga media, ay mga bayaran, tamimi, pipi, ayaw magsalita, huwag naman sanang lahatin, na kami ay bayaran, ay nandamay ka na, brad, nandamay ka na, ay samantalang itong mga ilang vlogger, na ikangay bumibira, bakit hindi nyo nababanggit yan? Itong isang vlogger sikat na vlogger ho ito ay mga media raw ay mga bayaran ay wag ho ninyo tabi lahatin samantalang ang aban lingkod dito ay nagdidildil ho ng asin sa sobrahong paghihirap itong sasabihin ninyo na lahat ng media ay bayaran, ay hindi na ho maganda ito. Hindi ho maganda itong usapin na ito. Damay-damay na ho damay-damay na. Ang akin lang ho dito, huwag naman sana, pag-ayusin naman ho sana ang pananalita. Ay meron naman sana po kayong pagtabi, makikiraan lang, yun na nga po, hindi lahat ng media ay bayaran. Yan na po ang sinasabi ko sapagkat yun po ang katotohanan. Ay yung pong mga media na ikangay nababayaran, ay yan po ay katabi lang po ang kusina. Katabi nila ang kusina kaya nga huwag ninyong lahatin. Ang sakit naman ho nitong ginagawa na ho nito, pati mga local media ay nadadamay na ho. Wag naman ho sa ganangay itong usapan, ay talaga naman pong
sa dami pong mga nagagalit na ngayon na taong bayan, hindi na ho mapigil ito eh. Panay na ang arali eh. Di ba mayroong katotohanan ito? Dahil kung wala naman pong nangyayari sa ating bansang Pilipinas, kung hindi po tayo na nagugutom, ay hindi po tinatawag na ultimong dyan daw sa sambay itong bansa na ito, wala na daw pong pundo eh. Ang mga OFW, wala na raw, barin ba yan? Wala na raw pundo ang mga OFW. Nasaan po napunta yung pundo na yan? Tabi-tabi lang po kay Secretary Kakdak. Gaano ba ho katotoo ito, Secretary Kakdak? Wala na raw pong pundo. Iyan po balita lamang. Iyan po sinisigundahan ko lang. At kami po ay nagtatanong lamang. Gaano ba ho katotoo ito, Secretary Kakdak? Yan po ang sinasabi ko. Napakasakit, napakasakit po ang nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas. Sa totoo lang, kung alam ng nandyan sa Senado, sa Kongreso at ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr., ay marami pong gutom ngayon. Marami pong naghihirap ngayon. Marami pong walang trabaho. Tapos sasabayan pa ng taas ng gasolina. Nasaan na po? Tapos ay sasabayan po ng taas ng bilihin, gulay, bigas. Ang bigas ho ay napakamahal na po eh. Mahal din po ang bigas. Pinakamababa siguro, yung pong 50. Yung po ang mababa ho ngayon ang 1 kilo, 50. Nagsasabi lang ho tayo dito ng katotohanan. Ito pong sinisigaw ng taong bayan ay siyempre po tayo rin po ang dinadaan na para po ay ikanta rin ho natin ang sintonado. Yan po. Sana naman po ay maintindihan naman po ninyo ito dahil tayo po ay nagririktahan ho dito. Riktahan lang po tayo. Okay, nasa na kaya po yung ating mga ibang kasama? Ang oras po natin ay alauna 25 na po. At mga susunod na araw po at baka sakali po ay itutuloy po natin muli yung usaping lupa mga kababayan ko. Pagpapatuloy ho natin yan. Sapagkat meron na po talagang nagpapatunay at siya po ay lumitaw ngayon. Lumitaw na ho itong tagapagmana ni Basilio Herminiano. Lumitaw na ho yung lumitaw na ho ang tagapagmana. Baka abang-abangan po ninyo yan at mga susunod na araw ay makikita ho ninyo dito sa ating himpilan RPM o Riktang Puna. At magpapaliwanag ho siya ng maayos mga kababayan ko. At iyan po ay may karapatan po natin na sila ay tanggapin para ho magsalita. Kami nakikiraan lang doon sa mga ikangay against sa mga sinasabi ay wag mo na ho ninyo kaagad husgahan mga kababayan ko. Ikangay muni-muni muna natin at himay-himay muna natin bago ho tayo maghusga o magsalita ng hindi ho maganda. Mga kababayan ko. Iyan lang po ang aking masasabi sapagkat ang kailangan po natin ay yung pong katotohanan lamang. Okay, tayo ay dadako nga po tayo kay Congressman Kiko Barsaga mga kababayan ko. Dadako nga tayo dito dahil ang akin lang dito ay ang akin lang po dito ay isa rin po itong nagsasalita ng ikangay katotohanan sa nangyayari po sa ating bansang Pilipinas mga kababayan ko.
marami pong nagagalit sa kanya, mga kababayan ko. No? Dahil kapag kinalaban mo ang ating pamahalaan, ay talaga naman pong sila po ay talagang iba ang kanilang hangarin, ang kanilang opinyon, mga kababayan ko. Ang sabi ho nila dito ang sabi ho nila dito, ang sabi ni Congressman, Kiko Barsaga, mga kababayan ko, ito po yun, naglabas ng pahayag si Cavite 4th District Representative na si Kiko Barsaga kung saan ay question niya na tila hindi umano napapakinabangan ng mga Pilipino ang buwis ng kanilang binabayaran sa gobyerno. Kita mo? Totoo yan, mga kababayan ko. Totoo yan. Yung po nagbabayad. Lahat po tayo, nagbabayad ito. Tuloy po natin, dagdag pa ng kongresista, mas makakabuti pa umano kung manatili na lamang sa mga mamamayan ang kanilang pira kisa mapunta ito sa mga politiko. Grabe. Ito po nagsasabi ng katotohanan itong 18 Marines na ito. Na ikanganya pinadala doon sa bit-bit nila, hinahatid doon yung mga mali-malitang pera na yan. Hindi pa rin ho ba tayo maniniwala dito, mga kababayan ko? Meron na ho mga picture, may mga video-video na po ito, ay hindi ba ho tayo maniniwala? At talaga naman pong pinagtatanggol pa ho ninyo si Martin. Tuloy mga kababayan ko, ay talaga namang kasabay nito ay nilatag niya ang pahayagan na abolish bat na tumutukoy sa panukalang alisin ang value added tax sa bansa. Ayun. At ang bat at epekto nito sa mamimili. Correct, tama ka. Mga kababayan ko. Tama ka, Congressman. Ang bat ay isang consumption tax. Pasensya na po, ay medyo talagang malabo na. Pataw sa karamihan ang mga produkto at serbisyo ng Pilipinas sa kasalukuyang umaabot ito sa 12% at itinuturing na isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamahalaan. Ay yung, grabe talaga, totoo ito. Gayon pa man ay matagal nang pinupuna ng ilang sektor ang bat dahil direkta itong pinapaepekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayun po, ayun. Ayon sa ang pahayag ni Barsaga agad na nagdulot ng diskusyon online lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at pangamba posibleng epekto ng pandaigdigang tensyon na kanilang sitwasyon sa gitnang silangan sa ekonomiya ng bansa. Alam mo mga kababayan ko, ito si Kiko Barsaga ay batang-bata pa ho ito. Bilib nga ako dito sa congressman na ito dahil malakas buo ang dibdib niya, mga kababayan ko.
buong dibdib niya na talagang magsalita ng katotohanan. Dahil, pero meron po siya, nasuspindi ho, dahil talagang ayaw makasama ng mga kasamang mga congressman, ayaw mga pagsalitain. Ito po yung masakit eh. Talagang hindi ho talaga, kung ano yung kanilang paniniwala at ano yung kanilang panindigan sa public servant sa gobyerno, ay talagang yun ang ipinaliliwanag sa taong bayan. Subalit, mayroong mga taong ikangay nagpapatotoo na talagang hindi maganda ang pamamalakad. Hindi daw, di umano talagang ang pamamalakad ng gobyerno ay hindi maganda. At yun po ang nangyayari, yun po sinasabing pagnanakaw, tulad po ng usaping flood control. Yan po mga kababayan ko. Okay, ang akin lang po dito, mga kababayan ko, ay binasa ko lang po yung kay mga sinabi ho ni Kiko Barsaga. Ito pong congressman na ito, napakabata talaga. Bilib ako dito. Dahil mayroon pong malinis na kaisipan at puso at tapat sa kanyang mga kababayan. Dapat ganito po lahat ay pamarisan ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno na pasildohan ng taong bayan. Talaga naman pong idinideny po ito ng ating ilang senador ho dyan at ilang congressman na idinideny po talaga itong usaping mali-malita, mga kababayan. Ay meron na pong nagtuga eh. Meron na pong isang nagpapatuto, isang congressman, isang congressman na babae. Saan pa? Kaya nga po ang taong bayan ay sobra-sobra na po ang galit. Ito po ay maagapan pa kung baga. Kaya pang agapan ito ng ating Pangulo. Ang sabi nga ng ating Pangulo ay wag daw ho maghatak ng pababa. Ibig sabihin yung mga paninira, ay ang akin lang ho dito, ay sana naman ay unahin sana ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang nasa laylayan. Mga kababayan ko, bago ho sila tinatawag na ay alisin po yung paninira, alisin ho yung mga banta-banta, alisin ho yung mga tinatawag na kaya diyan po natatakot ang sambayan ng Pilipino eh. Kaya nga po laging galit na po sila. Rally dito. Rally dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, ganun din po. Nagrarally na rin po. Ang sigaw. Ano po yung sigaw nila? Resign, resign, resign. Ramdam na po ang paghihirap eh. Mga kababayan ko, ramdam na po ang paghihirap. Ayun. Ang akin na ho dito ay sana naman po ay maging patas na ho sana tayo. Ayun po BBM sinalubong ng mga Pilipino sa New York nag-rally sa labas ng kanyang hotel. Meron mo yan. Galit na galit ang mga kababayan natin mga Pilipino doon. Ay hindi ho magagalit yan kung tama ho ang pamamalakad, mga kababayan ko. Tabi-tabi lang po. Tayo po ay nasa gitna lamang. Wala ho tayo itong kinakampihan.
Wala ho tayong ditong kinakampihang politiko. Nasa gitna lang po ang riktang puna. Ha? Oh. Ang akin lang ho dito ay sana naman po ay kasi mga paniniwalaan dahil mga matatalino itong mga nandyan ho eh. Mga matatalino nandyan sa Senado, mga matatalino tayo ito, mga dating mga kilala na. Pero bakit ganon pinagtatakpan? Bakit nililihis ang usapin? Nagsalita na ho ang ating senador na Marcolita, napaka maayos at tamang pag-iisip at matalino para sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi pa rin ho talaga sila natitinag. Hindi ho sila natitinag. Yun na lang hong attorney na lamang, si Attorney Baligod ay talaga naman pong meron na pong babala din mga kababayan ko. Meron na pong babala. Okay, mga kababayan ko, ang oras po natin ay 1:35 na po. Talagang matindi po itong bilihin po natin ngayon dahil sa pagtaas ho ng gasolina ng diesel, mga kababayan ko. Okay, tayo po idadako ho tayo sa mga nangyayari sa nangyayari po sa paligid ng ating bayan-bayan. Ayan, magriktahan po tayo sapagkat hindi na ho tayo dito nagpapaligoy-ligoy po mga kababayan ko. Okay. Dito po muna tayo ho. Dito talagang at tawag dito 78 million halaga ng shabu nasabat sa Cavite, Imus City, Cavite. Biro mo yan mga kababayan ko, ang droga na mamayagpag sa ating mga bayan-bayan. Grabe na po ito. Dapat po ito talagang kawawa naman yung ating mga kapulisan dyan. Mamaya ay yan po ay mamaya ay sila ho yung mapatay. Ang sabi nga ay bawal patayin ang mga adik ay kung lumaban. Yun po ang katanungan dyan. Ay lalaking pumalag sa karnaper, binaril at napatay sa Rizal. Pero mo yan. Yung karnaper, ang mga lalaking pumalag sa karnaper, binaril. Biro mo yung mga kababayan ko. Yung mga karnaper na may mga dala yan, babarilin ka talaga. Yan po ang nangyayari. Wala bang nangyayari yung patayan? Madam Claire Castro? Ay sinasabing ito, ang tanong nang, bakit pilit na sinasabing nagnanakaw? Ito pa isa pa natin nabalitaan dito, and pilit na talagang si Baysara ay talagang siya ang magnanakaw. Grabe ho, mga kababayan ko. Yung pong kung magnanakaw si Baysara, hindi dapat sana po ganito itong nako, mahirap na magsalita. Ako here. Ang nangyayari po ngayon, yung pong mga nakaraang mga nagawa ng Duterte, mga kababayan, kanyang ama, ay hindi nila nakikita nung araw. Ang nakikita ngayon kung ano yung mga nagagawa ng ating nasa pamahalaan ngayon. Ito po ngayon ang mga pinupuri. Grabe grabe. Pero hindi nila naalaala yung pong nangyaring nakalipas na panunungkulan ng ating dating Pangulong Duterte. Yan po ang sakit ng ating mga Pilipino, yung pong nakaraan hindi na ho naalaala. Kumbagay, hindi malang tayo lumingon sa ating pinanggalingan. Yun po nakakalimot na. Grabe po, di ba mga kababayan ko?
Ayun, at ang akin lang ho dito ay talaga naman pong itong mga sabwatan na ito ay talagang tuloy-tuloy, mga kababayan ko. Ha? Tuloy-tuloy po itong sabwatan na ito, mga kababayan ko, no? Ay grabe na po, mga. Dahil itong usaping flood control, medyo natatabunan itong mga ilang nawawala mga kababayan ko. Nawawala eh. Ha? Katulad nga po yung timbangan, nabanggit ko na kayo na, naglilipa na po ang mangdaraya, ang mga manluloko, mga kababayan ko, mandaraya sa palengke na timbangan, ay naglilipa na. Ingat po tayo sa ating pagbibili mga kababayan ko, Ingat tayo at yung pong iba ay hindi alam ang kiluhan kung tama mga kababayan ko, ha? Ayun, malalaman naman po ninyo yan ha? Ulitin nga natin to. Ito pong isang nangyaring napakabait na pulis, bira ang ganitong pag-ugali ng pulis, bira, pag-uugaling tapat na ibang pulis, dapat ito pugayahan, dahil nagsauli po siya ng 1M na nakuha niya, at ginawa niya, hinanapan niya mayari. Dapat ito po, mga tularan po ng mga ilan nating kapulisan. Ang problema ho ngayon, halos araw-araw po ay sabit po ang ating mga kapulisan sa mga gawaing hindi maganda, lalo-lalo na po sa usaping droga. Pulis po ang involved. Ito ang masakit nito, mga kababayan ko. Di ba? Kaya nga ay sino magtitiwala na sa pulis ngayon, mga kababayan ko? Ayun po, yung itong drug bust operation laganap na sa mga bayan-bayan sa ating sa ngayon, hindi na takot ang mga adik ngayon kasi nga ang mga bawal silang mapatay. Paano kung ito nga po ay lumaban sa ating mga kapulisan? Okay, saglit lang po, Okay po, tayo po ay magpapa-agwat-agwat na po, mga kababayan ko, talagang matindi na. Ito, 2 pulis at 3 civilian timbog sa drug bust, bypass sa operation sa Taguig. Ito, grabe po ito, mga kababayan ko. Grabe ho ito, mga kababayan ko. Pulis, pulis talaga, Ayun, at ihabol nga natin po, ilang gasolinahan daw di umano ay nagsasarado na ngayon. Bakit kaya nagsasarado ito? Ay grabe. Okay, mga kababayan ko, at tayo po ay hindi na po tayo sinamahan ng ating mga kasama sa RICTA. Okay po, walang problema.
At hindi man lang po tayo, okay lang po mga ito pong okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Antabayanan po ninyo at meron pong magpo-programa ay meron po tayong mga kausap na magpo-programa ho dito para tuloy-tuloy ang Rektang Puna News. At yung ating mga kababayan sa mga purong probinsya, ingat po tayo sa sobrang init at mahirap po makasakit. At yung mga ilang po mga kababayan natin mahina ang resistensya sa sobrang init, wag po tayong ganong magpainit, no ho, ha? At yung po, mga kababayan ko, kawawa talaga. Okay, tayo po ay magpapa-agwat-agwat na ho at susunod naman po tayong babalik. Ayan po at sana naman po ay ang ating pamahalaan at ating gobyerno ay maayos na po itong pong pamamalakad at mawala na po yung kanya-kanyang siraan. Ultimo mga followers siya ang nagsisiraan ngayon. Followers nila, mga tagahanga ng kabilang kampo. Sila po yung nagtatalo-talo ngayon. Ay mga kababayan ko. Kasi nga, sa totoo lang, iba talaga ang pag-uugali ng kabila, iba ang pag-uugali ng kabila. Yan po ang katotohanan nito. At yung pong iba, sinasabing bayaran ang media, wag ho ninyong lahatin. Kami po dito, hindi ho bayaran dito. Kami po ay isang kain, isang tukarin. Ang tiling kami ay mabatuhan dito para ho ay makakain. Yan po ang buhay ng Rektang Puna. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat at sana naman po ay pakishare naman po ninyo itong ating programa na ito. Pakishare naman. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-antabay sa ating programa. Mabuhay po, mabuhay. At maayos na po sana ang ating mga kapwa Pilipino ay iwasan po natin ang paninira. Grabe po, meron po tayong nakatanggap na abang lingkod talagang sinisiraan ako abang lingkod sinisiraan na wala man lamang kung nasasabi, wala naman, hindi naman tayo tumatawag doon sa isang tao na yon, pero pinarating doon sa kabilang isang tao na sinisiraan ko raw. Ito po yung masakit mga kababayan ko Ito masakit pero hindi ko na ho pinapansin yan sapagkat hindi natin ho ginagawa yan Kaya nga gusto natin makausap itong tao na ito. Okay, maraming salamat po, mabuhay po at sana man po yung mga taong naliligaw ng landas ng kaisipan at yung pong paninira sa kapwa Pilipino, sana po ay magbago na po kayo. Magsama-sama po tayo ng maayos at sana magpakita itong naninira na ito para po ay makausap natin ng maayos. Iyan po ay makukuha sa magandang pag-uusap. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon Diyos at ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay.